Day at samahan niyo po muli kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga po ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome na po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga po muli tayo ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. Welcome po natin, Dr. Irene Lim. Good evening and how are you, Doc? Good evening, Eli, and to all our listeners and televiewers sa buong Pilipinas. Yes, ngayong gabing ito, Doc, pag-usapan naman po natin coronary artery disease. Siyempre, kapag yung may mga naririnig tayong coronary artery, puso yung naiisip natin no, Doc? Pero ano Correct. nga po ba ibig sabihin nito or in layman's term, paano po natin, Doc, ma-explain sa kanila yung coronary artery disease? Actually, sa layman's term, simple lang ho, baradong puso. No? And itong mga clogged arteries na to sa heart, yan ho ang tawag, coronary artery disease. Pag sa x-ray ho, hindi ito yung atheromatous aorta. Kasi yung atheromatous aorta, malaking aorta ho yun. Ito hong coronary arteries, ito ho yung maliliit na gasinulid lamang na nagsusupply ng blood sa puso. So minsan kasi napagkakamalan nilang barado puso kasi atheromatous aorta sa x-ray. Although, ang ano ho doon, kung yung malaking artery nga clog, how much more yung maliit? Di ba? So may idea kayo doon, di ba? And yung baraho doon, we call it atherosclerosis, hardening and thickening of arteries. Yan ho ang nagsusupply ng blood and oxygen to the heart. Nagiging narrowed or blocked due to build-up of fatty deposit called plaque. And ganito ho yan, ano? Importante ho sa bara sa puso yung mataas na cholesterol, no? So, ang gumagawa ho ng cholesterol is the liver. Now, i-distribute ho itong bad cholesterol na to, LDL, to all parts of the body, but they need to come back to the liver. Pag excessive ho ang LDL ninyo, maiiwan ho yung iba sa arteries. So, makikisingit-singit siya doon sa mga gilid ng walls ng arteries. Now, kung maganda ang HDL mo, good cholesterol, siya ho ang magbibit-bit nito pabalik sa liver. But paano kung hindi ho enough yung good cholesterol para ibit-bitin sila pauwi sa liver? Then, doon ho nangyayari yung pag-form ng bara. Kasi ho, yung ating arteries, pag high blood tayo, masikip ho ang pagdaan. So, syempre, masikip, may pressure ho. Nagagasgas yung lining ng wall ng ating arteries, nagkakaroon ng wear and tear, and magiging hero ho dyan si cholesterol. Kasi siya ho ang parang Superman na tatakbo para tapan yung mga gasgas na yun para ho hindi mag-bleed. Maganda naman sana ang intention ni cholesterol. Kaya lang, pag palaging ganon, kumakapal ho yan ng kumakapal hanggang sa may plaque formation na rin kayo and atherosclerosis. So, importante ho ang cholesterol na ibaba. And, ayan, one of the leading cause of heart attack is coronary artery disease. Now, ano ba ang cause? Ayan na nga ho, nangunguna. Cholesterol, fats, calcium, and other substances. Na yun na nga ho, nag-build up sa walls ng arteries, yung in-explain natin. At itong build up na to, gradually narrows the arteries, slowing down. Siyempre ho, babagal na yung blood flow. And in severe cases, yan, blood clot ho can form and completely block the artery, leading to heart attack. No? Okay. So, cholesterol mainly is the cause ng baradong puso or coronary artery disease. How about yung paninigarilyo, Doc? Is it also associated dito? Yes. Kumbaga, probably doon siya sa risk factor. Because humihina yung walls ng ating arteries due to the chemicals na dala ng ating sigarilyo aside from nicotine. So, may may cholesterol build up ka na, mahina pa yung walls of arteries mo. So, talaga kung kayo niyan, mauuwi kayo sa coronary artery disease. And, syempre, yung may high blood, bibihira naman ho ang heart attack na walang high blood. Diabetes also. So, kung may may high blood ka na, may diabetes ka pa. So, ang diabetes naman ho, pinalalapot niya ho yung ating blood because the sugar is in the blood, wala ho sa cells. And of course, obesity. Pagka ho mataba,
isa ho yun sa risk factor talaga for diabetes and hypertension. So kailangan nyo pong magpapayat. No, ang babawasan nyo lang naman ho yung rice yung protein hindi naman, no? And pag wala ho kayong physical activity, so sedentary lifestyle, sakay sa kotse, akyat sa office, baba uli, sakay sa kotse, bahay, ganun lang po. So wala na ho talaga, hindi na pinapawisan. Kaya maganda pa ho yung nagko-commute, pinapawisan, yung palang ho exercise na. Yes, no? oo. And, unhealthy diet. Kaya karamihan nung dating nagko-commute, tapos nagka-kotse, tumataba. Kasi nawala yung dati nilang exercise ng pagko-commute. Unhealthy diet, no? Yung mahilig ho sa mga kumakain talaga ng taba and processed food. Meron nga sabi, hindi siya kumakain ng taba. Pero naman, adobo, yung sarsa, sinasabaw niya, di ganun din ho yun. No? At hindi iba, naman daw, Dok, mataba, pero may kalakihan lang naman yung tiyan. Paano yun? Parang ano yun palusot, ano? But yung paglaki ng tiyan, Eli, ano yan, very important yan kasi visceral fat yan Malaki ang role niyan sa pagkakaroon ng mataas na cholesterol at stroke and heart attack. So kala nyo, bilbil lang, hindi ho. Nandiyan lahat ng visceral fat ninyo that may be a factor kaya na-stroke o na-heart attack ang pasyente. No? And chronic stress, of course, dahil nagpo-produce tayo ng cortisol, which is a stress hormone, na marami ho siyang negative effect pagka ho nakakaproduce tayo ng cortisol. And of course, lahi-lahi po, yung may family history ng sakit sa puso. Talaga hong mas prone yan kaysa doon sa wala. No? Okay. Ano naman po ba, Doc, yung mga sintomas o kadalasang nararamdaman ng mga taong may clogged arteries o sabihin nating barado yung kanilang ugat sa puso? Okay, so watch out for this red flag, no? Chest pain, ayan. At ang chest pain nyo ho, ay isipin nyo wala ho sa kanan, nasa kaliwa, nasa left ho ang puso. Kung may chest pain ho kayo, nasa right side, hindi ho yan heart. And ang klase ng pain ho sa left side, more on mabigat, heavy, pressing, parang may nakadagan. Pero pagka sharp pain, hindi ho yan sa puso. It might be just costochondritis, no? But ingat din kasi yung pulmonary embolism, ganyan ho ang klase ng pain, sharp pain, para bang knife na tinutusok ka. So any chest pain, medyo pakonsulta nyo ho yan sa doktor, no? At kinakapos ng hininga, nag-chest pain ka na, may shortness of breath ka pa, nagko-cold clammy perspiration ka pa, pinapawisan na ho ng malamig. And nahihilo, naduduwal, and easy fatigability or tired. Pagod na pagod ang pakiramdam nyo. And sa mga severe cases, heart attack, hindi ho alam ng pasyente, hina-heart attack na siya. Intense ho ito pagka heart attack na intense yung chest pain, radiating to the left arm or jaw. Ayun, kumakalat ho sa kaliwang balikat or kaliwang panga, nasusuka, naduduwal ang pasyente, extreme fatigue, pagod na pagod ang pasyente, and even nagko-collapse ang pasyente. So watch out for all these red flag kasi ganito yon. Minsan, dinaranasan to ng pasyente pero after a while, after 15 to 30 minutes, ganun naman hulang katagal ang chest pain, matagal lang 30 minutes. Okay. Nung nawala, alusot na naman. Hindi pa rin pumunta sa ospital. Dapat to, pag may ganyan na kayong babala, pumunta na ho sa ospital para maagapan na ho kayo ng paggagamot, no? Ito bang mga simptomas na nabanggit niyo, Doc? Yung mga chest pain, kapos ng hininga, malamig na pawis, nasusuka, kadalasan nangyayari yan, Doc, kahit wala kang ginagawa or pagkatapos mong kumain ng oily and fatty food? Both, no? Merong pagkatapos ng ginagawa, meron din kahit at rest. Okay. So, alin ang mas malala? Mas malala yung at rest. At rest ka na nga, kaupo ka lang, chest pain ka pa, how much more? So the answer is both. Alright. Pag-usapan naman natin, Doc, paano nga rin po ba ito dinadiagnosed at ano nga rin po ba yung tamang gamutan dito? Yan po ang ating aalamin maya-maya. Meanwhile, para nga po sa nais pong magpakonsulta sa inyo, Doc, at nais pong mag-avail ng inyong promo kung meron pa, ang ating hotline number and clinic address. Okay, so ang promo natin sa Detox, open pa
rin ho, buy 2+1. So, malilibre nyo ho dyan yung vector scan. Parang ang binili nyo is detox and blood cleansing. Mag-drip ho kayo, no? Magkukutis artista kayo dyan. Hindi lamang ho yan pampaganda kung hindi pampalakas, lalo na ho sa tuhod ng ating mga elderly. So, kahit ho walang check-up, pwede kayo magpa-drip. Yung may allergy lamang po ang kailangan magpa-check up. Beauty, whitening, and slimming drip. Pero kung gusto nyong all-in-one, power drip po ang gawin ninyo. And yung ating beauty kit, beauty set, Love Your Skin, LUVURSKIN. Napakagaling ho nito magpaputi ng muka, magtanggal ho ng melasma and other impurities sa face. At yung ating soap, naka 5+1 pa rin ho. Bili kayo ng 5, libre ho ang isa. IV anti-aging soap, IV whitening soap. Yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. And of course, ang ating coffee na dinadagsa ho hanggang ngayon kami ng mga order po, ano? And napakasarap at napakasustansyang kape with 15 powerful ingredients. At ayun po, no? Napakarami hong testimony, paminsan iniisa-isa namin sa inyo to give way. So meaning ho, legit yung mga nakalagay na ingredients because nagpuproduce ho ng testimony sa kada comorbidities ng pasyente. So gawin nyo na ho ito. Actually, it is more than a supplement. Kasi minsan iinom kayo ng supplement, isa lang, mangustin lang. Ito ho, 15. Nakalagay ho sa box, mababasa ninyo. And ayan, to avail of discount and to be a reseller, buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. Pagka 10 or more ang bibilhin nyo, dito na ho kayo sa number 0922-875-2899. Pagka ho less than 10 sa Shopee ho, pwede. Why? Wala ho kasing discount sa Shopee. Kaya pag 10 or more, dito na ho kayo sa cellphone number. And yung atin hong anti-diabetic and anti-obesity, ito na ho ang kasagutan sa mga hindi ho maibaba ang sugar at hindi ho pumapayat. No? Wag nyo na hong hintayin na magkakomplikasyon pa kayo at napakahirap. Walang operasyon, yung mga ayaw ho ng opera sa gallstone, kidney stone, barado ang puso, like nung topic natin ngayon, meron ho tayong non-invasive way of addressing coronary artery disease, no? Lalo na ho pag may edad na kayo, hindi na ho ganun ka-safe na magpa-opera pa ho kayo. And elderly, yung mga hirap na hong lumakad sa ngayon pa lang ay magpa-check up na ho at magpa-treatment. Wag niyo na hong hintayin na kayo maging alagain at bedridden. No? So wala hong assurance na kayo ay may anak at may apo. Alagaan niyo po ang inyong sarili. And of course, yung atin hong PRP, platelet-rich plasma. So ito ho ay parang stem cell. Babata ho kayo, gaganda kayo, lalakas kayo. At ito ho ay nagse-cell repair, cell regenerate, and tissue healing. Kung ano ho yung mga damaged organ niyo sa katawan like CKD, damaged liver, damaged kidney, purbahan niyo ho. Talaga hong napakalaki ng magagawang improvement sa inyo ng PRP na hindi ho kayang ibigay sa inyo ng kahit na anong tabletas, no? At ayan, sa social media ho, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. And yung atin hong FB, Facebook page, ano ba talaga Doc, no? So, paki-like, share, and subscribe po. At yung mga gustong magpa-check up sa Unit 1101, so nasa 11th floor ho tayo, ang Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang coronary artery disease ang ating topic. Babalikan po natin ang iba pang detalye dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Po natin, Dr. Irene Lim, at naiwan nga po natin katanungan kanina, Doc, kung paano nga po ba dinadiagnose kung may coronary artery disease ang pasyente or sabihin nating apektado na ang kanyang puso, na babalutan na ng taba. Ang ECG 2D echo, makakatulong nga po ba yan, Doc? Of course, yes. No? Yan ang parang ECG ang pinaka-baseline to check yung
electrical activity ng puso. Then pagka may nakitang problema kami, magre-requesta kami ng 2D echo, parang ultrasound ng puso yan. Makikita mo yung pag-relax and pag-contract ng heart. And to some, stress test kung kinakailangan during exercise para ma-detect yung reduced blood flow to the heart. Makikita mo kung kulang yung pumapasok na blood sa puso. And coronary angiogram, ito medyo invasive na to. Lalagyan kayo ng dye, no? So makikita nyo kung ilang coronary arteries ang barado. But kaya ito ng vector scan, no? So kaysa magpa-angiogram kayo at medyo napakalayo ng presyo. Dati pa nasa 60,000 na to sa malaking hospital. How much more ngayon, no? Ang ayaw natin kasi yung dye, toxic yung dye. Mahirap sa ilabas sa body kasi, no? Lalo na kung may damage ang kidney ninyo. A normal creatinine will not give you a guarantee that your kidney is 100% okay. Kahit na normal lang creatinine ninyo, kaya ginaw yung dye ninyo, but may ilang percentage na rin damage ang kidney. So, hindi lahat mailalabas ang contrast media. And also blood test para ma-check yung mga cholesterol, triglyceride, and blood sugar. And do not forget, before all of these tests, may isa dapat sa check-up, auscultation, dito sa harapan. Yan ang maririnig natin dyan, puso. Pagka sa likuran, lungs. Like kanina, yung pasyente, walang maintenance, wala gamot para sa puso. Pag auscultate ko, may murmur. Pag may murmur, ibig sabihin, sira yung valve ng puso mo, nagba-backflow yung blood. Ano na siya, 70-something na siya. Para siyang para siyang bomba na sasabog na lang bigla, no? Kasi wala siyang kaalam-alam. So kung ilan yung mga doktor na tumingin sa kanya, wala man lang nag-auscultate. Dinig na dinig yung murmur. Ayan, pag nadinig mo ang murmur, kahit nawawala itong lahat na test na binanggit natin, siguradong may sakit sa puso. Nagba-backflow kaya wag niyong kalilimutan yung basic auscultation. Pagkatapos nga po, Dok, na ma-diagnose, ano po yung mga treatment option natin sa ospital, kung sakali nga po, kinakailangan nga rin po ba yung i-confine ng patient, Doc? Depende kung na-heart attack na, no? But pwede naman din, pag hindi pa na-heart attack, lifestyle change, laging kasama ang lifestyle change. Weight loss, magpapayat kayo, quit smoking, and quit alcohol. Kumain ng heart-healthy diet. Pag heart-healthy diet, ibig sabihin low fat, high fiber, and low salt, no? Okay. Rich in fruits and vegetable dapat. Mag-regular exercise and manage stress. Sa regular exercise, let me remind you, low impact exercises lang walang tatalon, walang magja-jogging, masisira ang kneecap ninyo, lalo kayo na orthopedic niyan. And medication, pagka ganyan ang sitwasyon ninyo, kailangan naka-statins kayo, yung pambaba ng cholesterol. Kasi si cholesterol nga ang kumakapit doon, nagtatago sa walls ng ating arteries para mag-form ng bara. And aspirin, para mag-prevent ng blood clot, para hindi dikit-dikit yung ating dugo. And kadalasan, naka-beta blocker yan, yung mga prolol, ganyan. And naka-nitrates, pang-relax at pang-buka ng coronary arteries. Now, pag severe, may surgical procedure rin tayo for severe cases. And dalawa lang yun, angioplasty and bypass. Now, ang medyo problema lang natin dito, syempre invasive na to at mahal. And it will only address the heart, but not the brain. But a person who has a clogged heart may also have a clogged brain. So pag high risk ka sa heart attack, high risk ka rin sa stroke. Like, ganun. Kasi magkakasing liit lang yan gasinulid. Kaya I remember yung isang newscaster na babae dati na bypass siya sa open heart surgery. Nasa recovery room na stroke din. So wala din. Yan ang kaibahan pag ginamit natin yung treatment namin. It is both addressing the heart and the brain. So kailangan talaga siya mabigyan ng pansin, hindi dapat binabaliwala, Doc, dahil kung sa puso maaari kang ma-heart attack, sa brain naman maaari kang ma-stroke. Yun maaari mangyari sa'yo, or yung magiging consequence, eventually, parang magiging lantang gulay ka kapag parehas ang umatake. Oo. Kaya kailangan talaga inaayos yan. Okay. And just in case, pag left untreated yan, syempre, heart attack. Pag na-heart attack na,
heart failure na. Ibig sabihin, yung heart sira na kahit nagpa-pump siya, hindi na nakaka-pump effectively ng blood. Nag-pump pero wala siyang nakuhang blood. So wala nang lakas yung heart muscle. And of course, sudden cardiac death. Doon mauuwi yan. Alright. Sa clinic niyo, Doc, ano naman po yung mga non-invasive procedure or treatment na pwede po nating ma-incorporate sa may mga coronary artery disease? Okay, meron ho tayong non-surgical solution that works like drain cleaner for your blood vessel. So, parang cleansing lang. Oo, fina-flush ho nito yung toxins. Kasi isuswero ka so i-IV ka, mawawash out ho yung mga dumi, toxins, fats, calcium deposits na nakaka-block sa circulation in your heart and your brain. Now, madidissolve niyo ho ang arterial plaque naturally, gradually, mai-improve niyo ho ang blood flow to the heart and brain. Yan, heart and brain. It can lower blood cholesterol and BP. Nakaka-enhance po syempre ng memory, focus, and mental clarity. Nakaka-prevent ng stroke, heart attack, and even dementia. Why? Kasi, halimbawa, injectable. Example, high-dose vitamin C. Pag in-inject sa'yo yun, dadaan ho yun sa buong circulation natin from head to toe. So, sa puso, maa-address niya ho yung barado doon at pagpunta sa brain, maa-address niya rin ho yung ischemia sa brain. At kahit nga ho meron kayong mga varicose vein, mai-improve din ho yung kasi meron tayong laser. So, lahat po ng ugat ninyo kay arteries, kay brain, yun ho ang kagandahan ho. So, mape-prevent ninyo ang stroke and heart attack na hindi ho kayo inooperahan. No? And ano ba yung apat na ginagamit nating procedure, no? So, 4 powerful synergistic therapies. Nangunguna ho si high-dose vitamin C. Nakaka-breakdown ho ito na yung plaque na pinag-usapan natin kanina, yung bara. Nanu-neutralize niya yung free radicals and nakaka-support ho ito ng collagen repair in blood vessels. So, ganito ho yun, no? Pagka high-dose vitamin C, nagkakaroon ho siya ng antimicrobial property. Pagka low dose, as vitamins lang. Pero pagka high dose, nakakapatay na ho siya ng virus, fungus, nagkakaroon din ho ng anti-cancer property. No? So, kaya ho, pag nagha-high dose vitamin C kami sa clinic, ang gagawin ho noon, lalagyan din namin ng amino acid. Kasi ho, yung mga wear and tear na ginawa, gas-gas sa ugat na pinuntahan ni cholesterol, si lysine ho ng amino acid ang magtatakip doon sa wear and tear na yun. Para ho, wala nang tatakbuhin si cholesterol para gumawa ng pilat or gumawa ng bara. No? So, kaya naglalagay kami ng amino acid. The lysine and yung high-dose vitamin C naman, patitibayin niya pa ho yung ugat para ho hindi madaling mag-wear and tear and gas-gas. No? And yung laser naman ho, ang ating laser, isa ho sa pinakabago. No? So, 3 kulay ho. Dati kasi ang laser, pula lang. No? Ngayon ho, may red, may blue, may green. So, ang para sa circulation doon is the red light. So, ayan, nakaka-address yan ng bara sa ugat, poor circulation. And kailangan mas maganda kung pinapainom ng chlorophyll before laser. Kasi para bang yung chlorophyll ang pinaka-contrast media mo. Kung saan may chlorophyll, doon mas tatamaan ng ilaw ng laser, yung bara. And yung blue light is for what? Antimicrobial, for tumor and cyst. Yung green light for immune system, pampalakas at oxygenation. So ano pa hong hahanapin nyo? Laser pa lang ho yun. Ganun na ang effect niya. And yung atin hong UV, blood irradiation, ultraviolet, it can kill pathogens in the blood. So lahat ho ng klase, aside from bacteria, virus, fungus, protozoans, and actually this is also effective for hepatitis B and also HIV. No? And nakaka-modulate ho ito ng immune system. Kaya magaling ho ito sa mga autoimmune diseases. Di ba autoimmune, sinisira niya ho o kinakalaban niya yung sariling cell. True. Pagka nag-UV kayo, hindi na ho. Why? Yung isang gamit nyo ng UV, magkakaroon na ho ng picture, no, or blueprint sa immune system ninyo. Mare-recall niya na. Yes, may recall na ho kayo. Siyempre ho, yung medical ozone therapy, natural sterilizer, panglinis ho ito ng dugo, and oxygen boost din ho ito. Kasi after mga 20 minutes, yung ozone ho, which is O3, magiging O2, which is
oxygen. No? Yan ho ang 4 na synergistic protocol. Alright. So para nga po muli, Doc, sa mga interesado sa ganitong klaseng procedure or para nga po sa pagpapakonsulta, muli ang inyong pong clinic address and hotline number, Doc. And social media, para nga sa mga nais rin pong mag-recall, mag-review ng ating mga past episodes na hindi nila napanood. Yung atin hong buy 2+1, so para hong ang nalibre nyo dyan yung vector scan, yung blood cleansing and detox, parang yun lang ho ang nabili ninyo. And of course, yung drip. So pwede ho kayo magpa-drip kahit wala kayong check-up. Yung may allergy lamang po ang kailangan magpa-check-up, lalakas at gaganda ho kayo dyan. Isa ho yan sa protocol sa elderly para lumakas ho yung paglakad. Also, yung IV anti-aging soap, IV whitening soap, yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. 5+1 pa rin ho siya. Bili ng 5, libre ang isa. At yung atin hong beauty kit na dapat dala nyo wherever you go, no? Para ready kayo, no? So, beauty set, Love Your Skin. LUVURSKIN. So, yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. Napakabisa ho niyang pampaputi, pangpakinis, at remove all your impurities sa mukha. And also, yung atin hong coffee, no? Napakasarap at masustansyang kape, no? So, makiagaw na ho kayo. Baka ho magse-second production na kami ng coffee, baka maubusan ho, sa dami ng nakakagusto ng ating kape. Kasi ho, lahat ng bumibili, nagre-reorder eh. So, talagang hindi ho nila matanggihan na mag-reorder dahil talaga hong bukod sa masustansya, masarap ho. So, para ho maka-discount kayo, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. So, yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. Para maka-discount ho kayo, buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. Buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. Pag 10 or more ho ang order ninyo, dito na ho kayo sa cell number 0922-875-2899. Wag na ho sa Shopee kasi wala kayong discount makukuha sa Shopee. Pagpa-isa-isa lang ho ang order ninyo. And also, yung atin hong anti-diabetic and anti-obesity, so ito na ho ang kasagutan sa mga hindi ho maibaba ang sugar at hindi pumapayat. Yung mga ayaw ho ng opera, we have discussed few weeks ago, gallstone, kidney stone, wala hong opera. Now we are discussing coronary artery disease, wala rin hong opera, walang surgical procedure, wala hong hiwaan, pero gagaling ho kayo. And elderly, wag na kung hirap na ho kayong lumakad ngayon, saan ho ba patutungo yan? Pagiging bedridden at ayun ho, alagain. So ngayon pa lamang ho, nakalalakad pa kayo, ay magpagamot na ho para hindi na ho mauwi sa ganoon. Napakahirap po ang 24/7, di man lang kayo makapunta ng CR, no? And PRP, of course, para na ho tong stem cell, babata ho kayo, gaganda kayo, but yung mga ibang pasyente ho na hindi naman yun ang gusto, kundi gumaling sila, ayan, mag-cell repair, mag-cell rejuvenate and tissue healing, lahat ng damaged organ ninyo, yung may mga diabetic foot, napuputulan na ng paa, nangingitim na, yung mga may osteoarthritis, sira na ang tuhod, yung may osteoporosis, CKD, sira ang kidney, cirrhosis, sira ang liver, at lahat ho na may sira, kaya niyang i-self-repair. Kung wala naman ho kayong comorbidities, pampabata at pampaganda ho ang mangyayari sa inyo, magbabawas ho yung age ninyo, pabata ho kayo. And ang ating social media, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. And yung ating FB page ho, ano ba talaga Doc? No, may mga video ho tayo na very informative and educational. So paki-like, share, and subscribe po. At yung mga hindi nyo ho napanood na episode, pwede nyo hong hanapin dyan. And our clinic is at Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, 0922-875-2899, 0919-995 6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. With this topic, we restore the flow of life.
But prevention is always a choice, no? Kasi ho, ang stroke and heart attack, wala hong permission yan and walang abiso ho yan. Thank you once again, Dr. Irene Lim. At yan nga po ang kabuuan ng ating discussion about coronary artery disease. Tandaan, your health is your wealth as well as your heart, diba? So adapt a healthy lifestyle and consult your doctor. Wag nga po nating baliwalain ang mga simpleng sintomas na ating nararamdaman. Listen to your body. Nakasama niyo nga rin po Elanie Bensal at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV.